may mga, noong September 21 pa lang, mayroon palang mga tumatawag sa kanya. Mga nangungulit na mga retiradong mga opisyal dati ng AFP na sinasabi na iwanan na raw si Pangulong Bongbong Marcos. In short, parang magkudita, parang ganon, na pabagsakin na si PBBM. Kaso, kung matino, etong si General Browner at tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin, hindi niya pinapansin. Kaya ang nangyari, pahiya. Hindi natuloy yung pinaplano nilang pabagsakin si PBBM noong September 21. Actually, hindi lang talaga mga retired generals to, no? Ultimo mga politiko na kaalyado ng dating administrasyon o dating Pangulo ay kasama sa nag-uudyok sa ating mga militar para mag-go against our current president, no? Gusto nila na baliwalain ang oath ng mga kapulis, ng mga sundalo natin, ang AFP, no? Tumalikod sa kanilang constitutional duty at mag-go against sa chain of command ng current administration. Mukhang sablay talaga yung ganong panawagan o ganong pag-uudyok. Dahil ang ating AFP, ang ating mga militar po ay malayong-malayo na kumpara noon na medyo adventurous pa ang ating mga sundalo. No? Ito nga may sinabi nga AFP passed the test. Ito, tinawag ito ni Browner na litmus test ng mga professionalism ng militar. So, ibig sabihin yan, yung mga militar natin, professional sa kanilang tungkulin, professional sa kanilang trabaho, at hindi na muling sasabak pa sa mga hindi nakasaad na konstitusyon na galawan. Oo, totoo yan, panelista. Kasi bukod dyan, no, na bukod sa professional ng ating mga kasundaluhan, ang hirap ng Tagalog, ating mga sundalo, no, bukod sa professional na po sila, no, kung titignan nyo ang ating history sa mga kudeta, wala po nadulot o naidulot na maganda ang mga nakaraang kudeta simula nung pumasok etong 1986, yung pagpapatalsik kay dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr., no? Wala naman pong maganda tayong nakita, no? Tapos yung panahon ni Cory Aquino na maraming kudita, siguro 7 kudita po ata nangyari. 7 ba yung 7? 7. Sa bagay. Although hindi nag-succeed, pero wala rin pong naidulot na maganda yun. Yung pagpapalit kay Erap Estrada, no? Ano po bang nadulot sa atin yung pagpapalit sa kanya? Bagsak ang ekonomiya natin, no? Wala pa rin naman magandang ano. In fact, umabot po na mahigit 30 years, no? Umabot sa pagpapalit o sa pagkakaroon ng Bongbong Marcos, no? Na-realize natin noong 2022 na wala talaga na idudulot ang mga kudita o pagpapalit ng gobyerno sa pamamagitan ng coup. Alam mo, Yayam, matatag ang moral ng mga sundalo natin ngayon. Galit yung mga sundalo natin sa nangyayari na corruption sa bansa natin. Pero syempre, kakampi sila ng Pangulo at ng taong bayan at hindi ng mga grupong nagnanais pabagsakin o maalis sa pwesto si PBBM. Kasi ang sinumpaan nila tungkulin, doon dapat sa chain of command sila loyal at hindi kung kani-kaninong mga politiko na nagnanais guloyin ang ating gobyerno. Tama. Kasi ang ating kasalukuyang Pangulo ay elected by majority of Filipinos noong nakaraang 2022 elections, no? Hindi po dapat binabaliwala yung mandate na binigay sa current president, no? Ano 'yun? Tuwing meron na lang mga tao o grupo ng mga tao na hindi natutuwa sa current president, gagawin na lang ng gagawin yan. So ano mangyayari sa ating bansa kung ang ating pagpapalit ng liderato ay dahil lang sa may mga katulad ng mga retired generals na yan na mukhang bored at bitter, no, na hindi nakakuha ng pwesto sa gobyerno. Kaya ganyan na nagmamadali na iupo ang kanilang poon. At saka alam din ng mga sundalo natin ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos ang natatanging presidente ng Pilipinas na nakakuha ng pinaka-majority na boto ng Pilipino. Palerista 58% mahigit. Isipin nyo, no? 31 million yun. 58% sabi nga ni Yayam. Siya lamang po ang nakakuha niyan. Tinalo niya pa yung tatay niya. Tinalo pa talaga. Kasi last time po na nagkaroon ng majority president, ibig sabihin, nanalo yung Pangulo by majority votes. So, yung panahon ng tatay niya. Yung second na pagtakbo ng kanyang ama, ni Bongbong Jr., no? At after that,
wala na po tayo naging pangulo na nanalo ng presidential election ng majority. O ano ibig sabihin ng majority? 50% plus 1. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang bumoto ng oo, ng yes kay BBM kaysa sa konti lamang na hindi. Correct. Ang Pangulong Bongbong Marcos lang ang naging majority president simula nung pumasok itong si Cory Aquino bilang Pangulo. So, at saka alam na rin ng mga kasundaluhan natin yung ginawang reforma ni Pangulong Bongbong Marcos sa hanay nila. Nakita mo naman yung mga pinarada nung araw ng kalayaan, yung mga tangke, yung mga helicopter, yung mga jet fighter, yung mga kagamitan na pangdigma, yung mga bagong kagamitan ng mga AFP. Kung hindi po si PBBM, hindi modernize ng gusto ang ating sandatahang lakas ngayon. At yan ang nakikita ng ating kasundaluhan ngayon, kaya mataas ang respeto nila sa ating presidente. Tama. Kaya yung ginagawa nila na yan, hindi po yan magtatagumpay. Kahit ano pong gawin nila, yung AFP mananatiling tapat sa kanilang tungkulin na kanilang sinumpaan. Gaya ng sinulat ko sa aking FB page, no, merong mga requisites yan kung paano ka makapagpapabagsak ng isang bansa tulad ng sa Pilipinas. No? Kailangan dyan merong popular support ng ating civil society, ng ating simbahan, ng ating military. At importante rin na i-recognize ka ng international community. No? Lalo na yung tulad ng United States. No? Kung wala yung mga yan, at yung isa pala, pinaka-importante, yung pinaka-compelling reason na dapat talagang patalsikin yung Pangulo. Ibig sabihin, pinaka-malagandang dahilan para siya patalsikin. Kaso, ang problema sa sitwasyon ngayon, ang Pangulo, siya ang mismo nangunguna sa pagsiwalat at paglaban sa katiwalian. Paano po patatalsikin yung Pangulong ganun ang ginagawa? Tapos yung papalit, puro travel. Tapos yung papalit, yun ang may problema at questionable mga paggastos. Patuloy kita dyan. Sabi mo kanina, ang recipe para magtagumpay ay mass support, di ba? Mass support. Correct. Mass support. May supportado naman sila ng masa. 200 nga lang. Tapos sabi mo, international, ano ba yun? Recognition. International recognition. Pinagtatawanan nga sila ng ibang bansa. Correct. Kasi pabagsak nila kay PBBM, hindi nila magawa. Pero sa totoo lang yan, kaya hindi po yan magtatagumpay kasi wala po talagang suporta ng Amerika. Alam naman natin yung Amerika pag gumalaw yan. Gaya kay Erap dati, di ba? Correct. At saka, yung business community, napakahalaga po niya na baka akala nyo, puro sundalo lang. Hindi po. Yung business community ang isinasaalang-alang dyan. Kapag hindi na sila masaya sa isang presidente, maaari silang tumulong para pabagsakin ito. Itong September 21, unang-unang nagsasabi ang business community. Ng Makati, di ba? Ng Makati Business Club, no? Ano sabi? Ang sabi ng Makati Business Club, ayaw namin mawala si Pangulo Bongbong Marcos. Kailangan natin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Lalo-lalo na, siyempre, iniisip nila kung sino yung papalit. Di ba? Yung sinasabi mo, Palerista, no? Kung titignan natin ang history natin, yung tungkol sa Amerika, yung pagtulong ng Amerika o participation ng Amerika, no? Alam niyo po ba, noong 1989, yung pinakamadugo o pinakamuntik na mag-succeed na kudeta ng grupo ni Colonel Gringo Hunasan at that time, no? Muntik na mapabagsak ang Aquino government. Alam mo kung ano nag-save sa kanila? Elementary pa ako doon, di ko pa alam yun. Ako medyo nasa college na. Alam mo kung anong nag-save sa Aquino government? Ano? Nagpalipad ng kanilang mga aeroplano sa Pilipinas, ang United States. Kaya? Oo. Kumbaga sinalba nila ang Aquino government. Kung wala yun, babagsak na yung gobyerno ni Madam Cory Aquino noon. At makukuha na nila Gringo Hunasan ang gobyerno. Kaya malabo talaga makipag-participate yung Amerika sa kanila kasi maka China yung mga yan eh. Totoo yun. Maka China yung mga, alam naman natin yung killing ng mga yan eh. Kapag doon nga sa West Philippines, tahimik sila eh. Kapag binobomba yung mga sundalo natin, wala silang kibo eh. Diba? Paano kakampihan ng Amerika yan? Correct. Kaya yan, malabong-malabo pa yan sa sabaw ng pusit na yung mga kasundaluhan natin makuntsaba nila para pabagsakin ang ating mahal na presidente. Kaya mga kabibe, mga kayayam, kapag meron kayong mga nakikita na lang sa social media siguro, mga na nag-uudyok sa ating mga militar, no? Yung mga kilalang tao, mga retired colonels or generals,
mga kilalang politiko, no? At nag-uudyok sila sa ating militar at sa ating taong bayan na mag-aklas, no? Siguro i-save nyo lang yun at ipakita natin sa ating gobyerno, baka sakaling maging ebidensya para masampahan ng kaso itong mga to, no? Dahil sobrang-sobra na po ang kanilang panggugulo sa ating bansa, no? Nung kakaupo pa lang po ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto na nila agad kunin ang kanyang kapangyarihan. Hindi po sila nagsasawa sa kapangyarihan, kaya kahit kakatapos lang po ng kanilang termino ay gusto agad kunin ang kapangyarihan ni Bongbong Marcos at sila ang maghari. Yan po ang dapat na hindi natin pahintulutan. Saludo po kami sa inyo, sir. Pagpatuloy niyo lang po ang inyong matino, magaling at matalinong paglilid sa AFP. Ayan, marami pong umaasa sa inyo, General Browner, na patuloy niyo pong gagampanan ng matiwasay ang inyong tungkulin at hindi pagpapabulong sa mga alam nyo na, sa mga kasamaan o kadiliman na umaali-aligid sa inyo. Saludo po kami lahat sa inyo. Maraming salamat, General Browner. Yan. So punta tayo rito sa pangalawang topic natin. Itong dalawang senador na sinasaluduhan din ng ating mga kababayan. Kay Senator Tito Soto at kay Senator Ping Lacson. Yan, parang may nakukuryente na naman. Yan, alam naman natin na nitong nagdaang linggo, mainit ang usapin na mapapalitan na raw si Senator Tito Soto bilang Senate President ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano. Yan yung umuugong-ugong na usap-usapan nung Sabado at Linggo na magkakaroon nga raw ng kudita sa Senado. Pero salamat naman at mukhang hindi natuloy. Kasi hanggang ngayon ay si Senator Tito Soto pa rin ang Senate President. Kaso nga lang, nakakalungkot, si Senator Ping Lacson ay nagbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong basa mo dyan, Yayam? Ang aking analysis dyan, I think ginawang sacrificial lamb itong si Senator Panfilo Lacson. Yes. No? Yung pag-re-resign niya ang nagbigay ng hudyat para dun sa mga hindi nagugustuhan ng takbo ng Blue Ribbon Committee hearings para wag munang alisin si Senator Tito Soto bilang presidente. Kasi nga po, no, nababalitaan natin, may mga senador na merong disgusto sa nangyayari sa Blue Ribbon Committee. At bakit? Bakit nagkakaroon silang disgusto? Kasi po, nadadrag yung kanilang mga pangalan. At merong sinabi si Senator Panfilo Lacson na halos lahat ng senador ay nakatanggap ng o gumawa ng insertion sa 2025 budget. No? Palagay ko, yan ay kinasama ng loob ng ilan o karamihan ng mga senador at pati sila ay nadadamay o nadadrag sa flood control scam or anomalies na yan. Kaya nagpakita talaga sila ng disgusto, no, sa takbo ng Blue Ribbon Committee hearings. Kaya imbis na maapektuhan si Tito Sen bilang Pangulo, imbis na matanggal siya, nagsakripisyo na lang itong si Senator Panfilo Lacson, siya na lang ang nagbigay, no? Bumaba sa pwesto para magkaroon ng panibagong leader o panibagong chairman ang Blue Ribbon Committee. At the same time, na-save yung pagiging presidente ni Pero Tito Soto. Nakakadismaya talaga yung mga senado natin. Napakalayo nila sa mga senador natin dati ng mga sila Raul Roco, Miriam Santiago, sila Angara, di ba? Malayo. No? Tingnan mo na lang. Si JB Harris ito mismo. Nagbabalak siyang lumipat sa minority kasi parang hindi raw pinoprotektahan yung mga kasama. Kaya anong klase senador yan? Kaya katakot-takot na bashing ang natanggap ni JB Harris ito. At marami nagsasabi hindi pala siya ang the good one. Mas importante ba yung mga kasama mo kaysa sa taong bayan na nagboto sa'yo? Correct. Anong klase? Sigurado ko hindi naman nanalo to sa susunod. Sigurado ko yan. Palagay ko mahihirapan na itong magkapatid kapatid sa ama na Estrada para manalo sa susunod. Dahil una-una kung hindi naman pala nila itutuloy, no, yung grupo niya, siya at grupo niya, napalitan si Tito Soto, dapat di na lang siya nagsalita eh. Siya lang nasira eh. Akala niya magiging maganda ang dating sa taong bayan nung kanya sinabi. Pero ang naging dating sa taong bayan ay negative. Negative parang talaga. Gusto lang nilang protektahan yung kanilang mga sarili. No? Yun talaga at lumalabas. Hindi para sa bayan ang pagpapalit ng liderato na gusto nilang gawin. Isipin mo ha, binoto ka ng tao.
sinuwelduhan ka ng tao. Ngayon yung mga kasama mo, nababanggit dyan sa corruption ng flood control, gusto mo protektahan? Gusto mo hindi lumabas yung mga dapat lumabas? Gusto mo ayaw malaman ng tao, yung mga dapat malaman ng tao? Tao kaya nagpapasahod sa inyo. Doon siya binas talaga ng todo. At pinagtatawan sa todo ng mga Pilipino. Ngayon, sira na siya sa mga tao. Kaya maganda rin yung, ito sa social media natin, ito yung good part about social media, ay nai-share ng ating taong bayan kung ano yung saloobin nila. No? Nakakapagbigay agad. No? At katulad itong sa nangyari sa Senado, nape-preempt yung pangit na dapat mangyari. No? Although pangit yung nag-resign si Senator Lacson, pero mas pangit kung pati si Tito Soto ay papalitan dahil lang gusto nung ilang senador na to na hindi maungkat ang kanilang mga ginawa tungkol sa insertion sa budget ng 2025. As a matter of fact, no, kasama ang religious groups sa talagang nagpakita ng displeasure or disgusto na dapat magpatuloy ang mga investigasyon diyan sa Senado at hindi magkaroon ng mga backdoor deals na hindi alam ng taong bayan. Alam mo sa totoo lang, yung religious group versus leadership change, ayon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, ayaw nila sa backroom deals at selective justice na pwedeng magpahinto o makagulo sa flood control investigation. Nanawagan sila na ituloy ang investigasyon na walang istorbo. Dapat naman talaga. Ang nakakalungkot lang kasi si Senator Lacson, napakaganda ng ginagawa niyang paglilid dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa katunayan, wala talaga siyang takot kung magsalita. Isipin mo, sinabi niya, majority ng mga senador ng 19th Congress ay may insertion. Diba? Saan ka naman makakita? Kung di ako nagkakamali, 100 billion. Saan ka makakita ng senador na ganyan? Tanging si Senator Panfilo Lacson lamang ang nakapagbunyag ng ganyan. Ngayon, alam natin, ang dami pala. Mga senador nung nakaraang Kongreso, 19th Congress, ang may insertion. Kung hindi pa natin binoto si Lacson, hindi natin malalaman yan. Kung hindi pa naupo si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, hindi rin natin malalaman yan kasi alam naman natin yung nakaraan parang pumapanig doon sa mga kasama nila. Kaso, Palerista, merong isang senador nagsabi, mag-stop elections daw no? Malabo yun. Isa na naman po yung pagtatakip, isa naman po yung diversionary tactic or deflection para mawala sa tamang landas ang pag-iimbestiga tungkol sa flood control scam. No? Kaya itong mga naiisip nitong mga senador na to, dapat talaga hindi to binibigyan ng pagkakataon na magkaroon man lang ng first base. No? Naisip kaya ni Senator Alan Cayetano, pag nag-snap election, saan kukuha ng pondo? Correct. Diba? Kasi dapat mula presidente hanggang kagawad ng SK, mag-resign yan. Hindi lang yan, Palerista. One, maraming nanalo nitong nakaraang eleksyon na first-timer. Sa LGUs, Congress, mga first-timers. Ibig mo sabihin, dinadamay mo sila. Dinadamay mo sila sa kasalanan ng mga old-timers. Diba? Parang napaka-unfair naman ata yun. Hindi naman ata tama yun. Kakaupo pa lang nila Pangalawa, wala naman sa Constitution ng snap elections. Wala. So, nakakapagtaka nga na yung nagpapanggap na magaling na abogado, na maraming alam pagdating sa batas, ay siya pa yung mga nagsasuggest o nagbibigay ng solusyon na wala naman sa ating konstitusyon. Tama rin si Claire Castro. Dapat siya una nag-resign. Kung gusto niya ng stop election. Kaso wala gusto niya stop election, wala nag-resign. Pero bumabawi kanina. Merong press con ata kanina. Bumabawi. Hindi ko pa napanood. Bumabawi. Ethics complaint kay Senate versus kay Senator Cheese Escudero. Kasi alam naman natin na itong si Senator Cheese na-issue na tumanggap ng 30 million donation galing sa may-ari ng isang government contractor. Centerways Construction. Ni Lobiano. Mr. Lobiano. Ang nag-file nito ay isang abogado na si Marvin Aceron, isang private lawyer at matinik na lawyer to. Isinumiti ito sa Senate Ethics Committee noong October 4 at ang chairman po niya, kung di ako nagkakamali, ay si JB Ayers ito. Ayun lang. Magiging busy na si JB, hindi na magbibitaw-bitaw ng salita na babalik sa kanya. Ito mabigat na kaso to para kay Senator Cheese Escudero. Dahil una-una, nakakahiya. Pangalawa, umamin siya na tumanggap talaga siya ng 30 million. Ang ginagawa niyang defense ay yung 30 million daw ay galing sa bulsa
mismo nung nag-donate, yung Mr. Lubiano. Yan ang palusot niya. Palusot lang yon kasi yung construction firm po is halos wholly owned nung Mr. Lubiano. So, whether yung korporasyon na nag-donate, whether si yung may-ari, si Mr. Lubiano ang nag-donate galing sa kanyang bulsa, pareho pong illegal according to our law. No? Kaya itong ethics committee na to, pwede niyang ikatanggal to bilang senador. No? Diyan masusubukan yung COMELEC. Parang first time yata yan nangyari, no? Mukhang first time no? Na may isang politiko na naakusahan na tumanggap ng 30 million na pondo para sa kanyang kampanya. Ngayon, nakakapagtaka rin kasi talaga eh. Simula nung tumanggap si Chis Escudero, dumami yung project nitong Centerways Construction doon sa Sorsogon. Alam mo, Palerista, nakita ko yung figures dyan, no? Nung hindi pa nagdo-donate itong si Mr. Lubiano kay Senator Escudero, noong 2021, ang kanyang total contract revenues lang ay nasa 700 million plus. No? 720 to be exact. Pero nung nag-donate na, no, ang kanyang kontrata sa gobyerno ay umabot na ng 16.67 billion pesos from 2022. Times 16, times 15. More. Di ba? More pa, no? Oo, more pa. 16.6 billion? Yes, baka from 720 baka naman million. invento mo lang yan. Hindi. May record to. No? Nasa record yan. So nagkaroon siya ng 90 contracts worth 15.9 billion. Grabe, no? So, ano yun? Ano lang? Coincidence lang na after siyang tumanggap ng pera na 30 million from Mr. Lubiano na contractor ng gobyerno, biglang naging 16 billion ang kanyang kontrata. Napakaswerte naman niya. Yan ang mahirap ipaliwanag eh. Kung bakit tumaas ng gusto yung nakuhang kontrata nitong si Lubiano sa gobyerno nung nag-donate lamang siya doon kay Senator Chis Escudero. Yan yung ibinabatong katanungan kay Senator Chis Escudero. Nasa tingin ko nahihirapan siyang palusutan talaga yan. Mahihirapan siya dyan. Oo. At alam mo ba, Palerista, itong si Lubiano pala ay siya rin ang may-ari ng Metroways Healthcare. No? Iba pa yun sa Centerways. 91% ng Metroways Healthcare. Iba pa yan. Ibang kumpanya pa yan. No? Na nagkaroon ng COVID contracts sa Bicol. Iba pa yung flood control. Iba pa yun. Iba pa yung flood controls ka. Meron pa siyang COVID contracts. Baka invento mo na naman yan. Hindi ako nag-invento, Palerista. Wala tayong invento dito sa ating podcast. Puro may resibo ang ating mga sinasabi dito. So, ibig sabihin pala niyan talaga, maraming kakaharaping sakit ng ulo. Etong si Senator Chis Escudero ngayong, at si Lubiano. Ngayong Pasko. Oo, at si Lubiano. Marami silang kaharaping sakit ng ulo dyan. At posibleng, pati mga niyan, lalo yung mga projects niya worth 16 billion kapag nakitaan ng mga substandard, ghost, or unfinished projects yan. Mga gaya yan kila Diskaya couple. Ang problema kasi dyan, kay Senator Chis Escudero, senador siya, kaya merong conflict of interest and improper influence. Tapos, lumabag siya sa RA 6713, Code of Conduct for Republic Officials, pinagbabawal sa batas ang pagtanggap ng anumang pabor na maaaring makaapekto sa official function. Yan talaga ang pinakadapat niyang Tapos violation sa Omnibus Election Code. Bawal sa batas ang donation mula sa juridical persons with government contracts. Hindi kaya naisip ni Senator Chis yan nung hindi niya siguro naisip na makikita na sasabog, no? At that time, hindi niya naisip na makikita. Lalo na naging Senate President siya. Hindi niya naisip na yung mga insertions nila sa budget ay lilitaw later on, no? Kaya marami nagsasabing mga abogado dito kay Senator Chis na kulang daw sa training kasi inamin niya. Kulang daw sa training sa pagiging abogado. Kinakalawang na raw yung pagiging abogado niya kasi inamin niya. Which is maganda rin naman. Kasi sa pag-amin niya na yun, mas bumigat yung laban sa kanya. Alam niyo naman na merong pinasa na rice tarification law nung panahon ni Duterte. Etong rice tarification law nagbibigay ng kalayaan sa mga individual na tao o kumpanya na mag-import ng bigas. Kaya kung napapansin nyo, napakarami ng mga imported na bigas dito sa atin.
karamihan na nga ng tiyatangkilik ng mga Pilipino ngayon ay imported. Alam nyo naman siguro yung Coco Pea. Alam nyo naman siguro yung Hasmin na kulay blue ng mga sako. Alam nyo naman siguro yung mga alsa-alsa, mga ganyan. Lahat po yan ay imported. At yung mga imported na bigas na yan, ay buwabaha ngayon dahil po yan sa Rice Tarification Law na pinababa ang taripa at wala ng limit yung pag-import ng mga individual importer. Na siya namang tinatamaan yung presyo ng bigas natin na galing sa mga magsasaka. Kasi imbis na makalaban yung mga presyo ng mga bigas natin galing sa magsasaka natin, yung import ng bigas mas mura kaysa bibili nila yung bigas na magsasaka natin. Kaya umaaray yung mga magsasaka natin. Ngayon, etong si Speaker Bogie D, pinapanukala niya na ibalik ang 35% tariff sa mga imported rice para maprotektahan ang mga magsasaka at palakasin ang local na produksyon ng bigas. Anong basa mo dyan, Yam? Kasi ang ginawa ng gobyerno recently, pinatigil yung importation ng bigas for 60 days. 90 days na. 90 days. 90 ang balita ko, gagawin na yan hanggang end of the year. Ginawa nila yon hoping na mapapababa ang presyo ng bigas, di ba? At the same time, ma-increase ang buying price ng palay ng mga local farmers. Ang problema po, hindi po nangyayari. Okay? So, ang gusto ngayon ni Speaker Bogie D, na kung pwede, gawin ng gobyerno na ibalik sa 35% ang taripa ng importation ng bigas. From the present, kung di ako nagkakamali, 15% lang ngayon. Maganda po yun para magkaroon naman ng makakumpetensya naman o makakumpit naman ang ating mga local farmers, diba? Para naman na hindi masyadong mura yung mga imported bigas at yung maitaas yung buying price ng mga palay ng local farmers. Alam mo kasi, Kayayam, ang problema kasi sa atin dito, parang hindi nababantayan. Ako sa totoo lang, kabisado ko yan, araw-araw ako bumibili ng bigas. Araw-araw, nakakaubos kami ng 200 sako. Nakikita ko hanggang ngayon meron pa rin yung mga imported, although pahirapan, pero may mga dumarating pa rin. Dumarating pa rin na alam naman natin galing ng ibang bansa, Thailand, Vietnam, may dumarating pa rin. Sa kabila ng September 1, in-implement na yung bawal na yung mag-import. Pero bakit may nakakapag-import pa rin? Nakakita pa pag pumunta tayo sa Bulacan, meron pang nakikita mga truck na nagbabagsak na mga imported na bigas. Yun nga ang ano dyan. Kaya, ay nako. At saka ang ano ngayon, lalong nagmahal tuloy yung mga siguro imported na yan. Siguro dapat mag-shoutout talaga tayo kay Secretary Kiko Laurel. Ayaw kasi tayo pagbigyan ma-interview niya ni Secretary. Secretary, magpa-interview po kayo dito dahil ang mga followers po namin, daan-daan libo po, marami po sa kanila magsasaka na talagang umiiyak na po sa amin. Pina-private message po kami, dahil napakababa po ng bilihan ng presyo ng palay. Magkano yung sinabi sa'yo pinakamamura? Meron pinakamababa, may 6 pesos pa, 8 pesos. Kawawa naman po ating mga magsasaka. Kaya ang dapat gawin po ng gobyerno ay mabilisan, desisyonan itong mga bagay tungkol sa pagpapaangat ng presyo ng palay para sa mga local farmers. Hindi po pwede dito yung babagal-bagal. Kailangan po natin na mas mabilis na aksyon dahil kawawa naman po yung ating mga magsasaka. Anihan na naman po ngayon. Yung maaani nila ngayon, kung bibili na naman sa mababang presyo, lugi na naman po sila. Hindi na naman makakabayad sa mga kanilang pinagkakautangan. Danilo Bolos po. Isang farmer leader po mula sa Nueva Ecija. Kami po nagpapasalamat at sa ganitong pagkakataon, nabibigyang halaga yung amin pong kinabubuhay. Subalit ngayon po, sadyang malungkot po yung inaabot namin. Konti na lang po yung kinikita, nalulugi po. Kaya sa ganitong pagkakataon kahit ganito po yung aming nararamdaman, nakita ko naman po yung inyong pagpupunyag upang iangat ang aming buhay. Sana po, sa mga susunod at darating na panahon at ang aming pagsasaka, maiangat naman po ng konti. Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po ng binhe, nung pong fertilizer.
Yan pong mga farm mechanization, andyan po. Subalit nagtataka po kami, bilyon-bilyon ng ginagastos ng pamahalaan. Subalit, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat, nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, andun po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin, imbis na madagdagan siya, nadudukot po talaga. Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak? Bagamat kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw, hindi naman po sapat yung aming kinikita. Sana po, sa pamamagitan ng hearing po na ito, mawakasan po sana ang aming paghihirap. Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin, hindi po madaan ng kalabaw man nababalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin bilyon-bilyon sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. Subalit ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kaming pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po na yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pool po yan, talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin, sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung tulad nabanggit po kanina ni Speaker, na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Nangyayari po para kaming pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pestisidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan itong mga lending conduits na itong mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun kahigpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga kasapian po nitong chamber po na ito, sa inyo po mga mambabatas. Nasa inyo po ang aming buhay. Kapag isa hanggang 2 taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po, lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo, Mr. Speaker, sana po, sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po. Mr. Chair, may I? Yes, please, Honorable Speaker. Hodji. Unang-una po ay humingi kami ng paumanin. Sa kagustuhan lamang po ng ating gobyerno na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nangangahulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo.
mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin farmers, hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang ang inyo pong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandyan pa rin po kayo nagtsatsaga at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawigan, tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At hayaan nyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Speaker, Sir Danilo. Makakaasa po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Boji. Kami po ay sa kasalukuyan ay kaisa ng Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203 na ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang konsiderasyon po natin dito ay atin po maprotektahan ang lahat po ng rice farmers para may laban po tayo. So makakasa po kayo, Sir Danilo. Siguro po mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Inaasahan po namin, ito'y priority po ni Speaker Boji, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. House Bill number 1 po ay ang pag-amyenda po sa Rice Tarification Law. Maraming salamat po, Sir Danny. Mr. Chair. Yes. The Honorable Tina Pancho. Opo. Briefly, ma'am, we will open the floor for questioning. Yes, opo. Itatanong ko lang po kay Mr. Danilo Bolos. Kasi meron po tayo ngayong Executive Order number 93. Ito po ba ay nakatulong po sa inyo? Kasi mula pa po ito noong September 1 at October 6 na po ngayon, halos isang buwan na po. Meron po bang naitulong ito pong Executive Order natin to sa ating po mga magsasaka? Salamat po. Madam Chair, hindi ko po alam kasi yung executive order na yun kung ano po yun nilalaman. Ano po ito? Suspension po ng importation po? Sa ngayon po, hindi po namin naramdaman pa. Dahil siguro po, dala nga po ng mga kalamidad, yung pag-ulan-ulan. So, nahihila po talaga, pagka-ramdam naman po namin bilang magsasaka, sa panahon po ng mga kalamidad na ganito, nahihila po talaga pababa ang presyo ng palay dahil po yung mga storm damage po. Ganun po. Pero yung pong pagtaas, hindi po namin ganong naramdaman. Nung nag-araw-araw po ng konti, mga 2-3 araw, mula po sa 10 piso kada kilo, naging 11-12 po siya. Dala po talaga ng panahon, pagka ganito pong panahon ng tag-ulan. Sa ganun po nahihila presyo. Thank you po, Mr. Chair. No? Hindi kaya pwede bantayan yan ng Department of Agriculture kapag bilihan ng palay, bentahan ng palay ng mga magsasaka? Kasi kung gugustuhin, may paraan talaga eh. Luging-lugi talaga yung magsasaka. Pero 6 pesos, magtatanim ka ng ilang buwan, magpapakapuyat ka, magpapakainit ka, tapos 6 pesos per kilo, per salop ang bibiliin sa'yo ng mga dorobo ng mga trader na yan. Alam ko bawat region merong DA officials and employees, no? Bakit hindi na babantayan ng husto yan? Si Secretary Laurel, alam naman natin mahusay sa trabaho niya yan, tapat sa trabaho niya. Kaso ang problema, yung mga nasa ilalim niya, ng mga department sa bawat lugar, baka yun yung mga patulog-tulog pakaang-kaang. Oo nga. Diba? Mukhang di ko alam yung pakaang-kaang. Palerista, baka pwede mo explain sa akin yun. Pasensyor ka sa akin, kasi alam mo yan. Alam nila yan. Alam mo mga nanonood sa atin. I-comment nyo nga, ano yung pakaang-kaang. Yan, alam ng mga matatanda natin ng mga nanonood dyan. So ito nga, si former Speaker Romualdez, na nag-file siya ng House Bill number 1 of the Rice Act.
Rice Industry and Consumer Empowerment na naglalayong i-amend ang RA 8178 para mas mapaganda ang buhay ng ating mga magsasaka. Sana mapabilis ang kilos tungkol dito sa mga issues tungkol sa palay, no? Okay. Cebu earthquake, no? Papugian, credit grabbing, siraan ng ganito, no? Ang daming naratibo ng mga DDS against PBBM tungkol sa 20 pesos na bigas. Bakit daw nagbebenta pa ng 20 pesos na bigas? Tapos andyan yung nauna pa daw si BP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos nasa Masbate, no? Yung mga ganun ba, no? So yung yung kalamidad ginagawang politika ng ating mga kababayan, no? Dapat po sa oras ng kalamidad, no, katulad ng kultura ng ibang bansa, katulad ng mga Hapon, tulad ng mga Koreano, tulad ng mga Thai, no? Kapag oras ng kalamidad, nagkakaisa po sila, nagtutulungan. Sinasantabi ang politika. Dapat po ganun din tayo dito. Alam mo, bakit nauna? Sinasabi nila, nauna raw si VP Sara ron sa Cebu. Bakit? Alam mo, tanongin mo bakit? Bakit? Kasi naripak na yung DSWD. Oo nga. Diba? Kumalat yung balita na yan. Baka sabihin nyo, invent namin. Kumalat yung balita na yan na yung mga food pack daw ng DSWD. Inirepak ng OBP at yun ang ipinamigay. At napakarami nun, which is bawal daw po yun dahil syempre sa DSWD yun. Oo, tama. At may pondo ang OVP, ba't daw hindi raw inilabas? Bakit daw? Nakakapagtaka naman ng OBP, ba't kailangan nilang gawin yun? Ayun nga Okay lang naman ibigay yung nakalagay doon. Sila nagbibigay, tauhan nila, gumagawa ng effort, pagod nila. Pero kung galing sa DSWD, wala man masama doon. Huwag na i-repack, huwag na ilagay sa ibang lagayan. Hindi na kailangan yun. Ang sabi kasi baka raw naubos na yung pondo sa travel. Oo nga. Yan ang problema dyan. Ngayon, yung nangyayaring pagkakaisa dyan, kailangan talaga maghari yan sa puso ng bawat Pilipino tuwing may sakuna. Kalimutan. Hindi na muna politikahan. Walang mangyayari sa atin dyan. Kung di ako nagkakamali pang lyrics na meron kang content na sinabi mo yan. Na pagpanahon ng mga kalamidad, katulad yung sunog sa Cebu, sa Davao. Tama. Napanood ko yung content, no? Dapat pag tungkol sa mga ganyan na kalamidad, like sunog sa Davao, ginamitan ng politika. No? Dapat hindi po tayo. Paul yun. Paul talaga yun. Marami rin mga kakampi natin yun. Para po tayong hindi tao sa ginagawa natin ng ganun. Okay, mapunta tayo sa isa pang balita na kay Idol. Nagpaiyak sa iba. Masamang balita ako sa kanila. Nag-iba, umiyak sa tuwa, yung iba, umiyak sa asar. No? Dahil ang nangyari po kahapon, na-appoint na po, no? Formally, officially, si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang ombudsman. Yan. Ano masasabi mo dyan, palarista? Yang pagkaka-appoint kay Secretary Boying bilang ombudsman, tagumpay ng Pilipino. Talagang maraming mga Pilipino ang nagsasaya kagahapon kasi nga ramdam nila na nagkaroon na ng kakampi ang mga Pilipino sa katauhan ni Boying Remulla sa ombudsman kasi ramdam nila yung mga nakaraan walang nakukulong. Ang daming buhaya pero parang walang naipakulong ang ombudsman. And then considering yung track record ni Boying Remulla, no, na matikas, no, at walang pare-pare, walang prat-prat. Yan ang gusto nila dyan. Brother, no? Yan ang gusto nila dyan kay Boying Remulla. Matikas, may isang salita. Kapag sinabi niya, yun ang mangyayari. Ngayon, etong si ombudsman Boying Remulla, ang term of office niya ay maglilingkod siya hanggang 2030. Naku, tagal nilang iiyak. 7 taon, 2032. Kumbaga, totoo yan, 2032. Iba na ang Pangulo sa 2028, bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos, ombudsman pa rin si Boying Remulla. Yan? Hindi siya pwedeng palitan nung susunod na presidente? Ang position po kasi na ombudsman is impeachable offense. Official yan. So, pwede lang pong matanggal ang isang ombudsman kapag in-impeach. Katulad nung nangyari kay Merceditas Gutierrez nung panahon ni GMA. Although, hindi naman siya na-impeach talaga dahil nag-resign. Pero yung impeachment sa kanya, yun ang nagtulak para siya mag-resign. So, etong pagkakatalaga kay Secretary Boying Remulla, maghahatid ng maraming pag-asa sa mga Pilipino, lalo na sa panahon ngayon dahil alam naman natin na ang daming mga politiko ang nasasangkot sa katiwalian, especially dyan sa flood control. Meron pa.
isang kababayan natin nag-comment o nag-post na dapat daw buksan ni Secretary Boying Rimulya yung Parmali scandal ni dating Pangulong Duterte. Napanood kayo. Dapat Sinabi daw, ni Senator Gordon. Dapat daw pag-aralan muli yung kaso ni dating Pangulong Duterte diyan sa Parmali scandal. Ang laki pala na involved doon. Ang laki. 11 billion minimum to up to 40 plus billion pesos. Oo, napakalaki talaga. So dapat talaga buksan din talaga yan. No, hindi lang 'yon. Hindi lang yung Parmali, pati yung overpriced laptop. No, na billion-billion din ang ginastos, no. So noong panahon pala ni Martires ay pahirapan ang pag-access sa salin at tinitigil ang lifestyle check. Sinabi ni Rimulya na re-reviewin niya ang mga ito, which is maganda. Yan ang maganda dyan. Oo. Maganda. Ngayon, etong sa salin, alam naman natin, dito nagkakabukingan ang mga dapat mabuking sa mga politiko. At dapat hindi talaga pahirapan ang kumuha nito. At dyan pabor si Sekretara, si Ombudsman. Ano ba tawag dyan? Sekretary? Hindi, no? Hindi, Ombudsman. Ombudsman. Boying Rimulya. Yan. Kasi kung matatandaan natin, mga kabibiyem, mga kayayam, no? Yung panahon ni Digong, si Digong ayaw maglabas sa salin. Oo. Kaya kung ano naging policy ni Digong tungkol sa salin, yun din ang ginawa na policy ni Martires, Ombudsman Martires, no? Which is mali. Oo. Dapat ang isang ombudsman may sarili siyang paninindigan. Meron siyang sariling mga polisiya na naaayon sa batas, no? At ang salin, ginawa nga yan para maging panlaban sa mga anomalya, sa mga katiwalian, sa korupsyon sa gobyerno. Di ba? Tapos ipagbabawal niya yung pag-disclose ng salin. So, wala pong nangyari sa loob ng 7 taon na termino ni Martires. No? At kung di ako nagkakamali, ang mga nakakasuhan lang at nakukulong, yung mga small fishes. At etong pagkakatalaga kay Boying Rimulya bilang ombudsman, babaha nito ngayon ang pag-open ng mga salin ng mga politiko. Dahil alam natin itong si Secretary Boying Rimulya na ayaw sa korupsyon. At matikas to. No? Hindi ka pwedeng kay Boying Rimulya. Ang tagal lang matikas yan. Noong ko pa sinusubaybayan ng karir ni... Nasa itsura naman ni Boying Rimulya. Alam mo, sa tingin ko sa kanilang Rimulya, 3 sila magkakapatid, He's not a pushover. Di mo siya pwedeng basta-basta sa kanilang 3 Rimulya, siya talaga yung pinakamatikas ang itsura, no? Parang hindi ngumingiti. Kahit mag-joke ka, parang ngingiti Alam niyo po ba, dahil sobrang bumilib ako kay Boying Rimulya nung panahon ni Erap, yung inaalis na si Erap sa Malacanang. Ano connection nun? Alam niyo po si Boying Rimulya, kahit alam niyang konti na lang ang kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos, iilan, mabibilang mo na lang sa daliri ang Marcos o Erap? Erap pala, si Erap, sorry. Ilan na lang ang kakampi ni Erap Estrada nung siya ay tinatanggal sa pwesto, no? Nung araw na paalis na siya, no? Si Boying ang isa sa natira sa kanya. Ay, ibig sabihin, hindi niya iniwan si Erap? Hindi niya iniwan si Erap. Ganon siya ka-loyal sa tao? Ganon siya katikas, ganon siya katindi ang kanyang paninindigan. Naniniwala siya na hindi tama ang pagkakaalis kay Erap. Hindi constitutional. Hindi siya gaya Kaya pinanindigan niya. Hindi siya katulad na ibang politiko hindi gaya ng isa, Ninong, baba ka na dyan! Kilala mo yun? Kilala ko rin yan. Yung palipat-lipat, no? Kahit dahil yun ang paninindigan niya, pinangatawanan niya yung paninindigan niya. Ganyan katikas yan si Boying Rimulya. Kung nagawa niya kay Erap yan, malamang kaya niyang gawin kay PBBM yan. Correct. Na alam naman natin walang ginagawang masama ang ating presidente ngayon. Correct. Diba? Kaya yung mga politiko dyan na nasasangkot sa mga anomalya, no? Magugulat kayo kay Boying Rimulya dahil hindi nyo makukuha sa pakiusapan yan. Kasi tingnan mo simula nung na-appoint siya kagahapon, tahimik yung mga daga. Sino mga daga? Alam mo naman yung mga daga Diba? Tahimik, parang nagplaplano siguro umalis kasi alam nilang baka makulong talaga sila. Correct. Diba? Gaya nga na sinasabi ko sa vlog ko, kapag wala kang ninakaw, wala kang dapat ikatakot. Pero kapag may ninakaw ka, merong mahahalongkat na ebidensya laban sa'yo. At yun ang bumilyaso. Kasi ang ombudsman natin ay si Boying Rimulya ngayon. Kaya yung mga susunod na weeks and months magiging interesting po. No? Makikita talaga natin ang tunay na tikas nitong isang Boying Rimulya. Kaya dyan sa Bucor sa Bucor, sa mga kulungan, umpisahan nyo na maglinis dyan. Kasi hindi malalayo, may mga VIP. May mga senador tayo makukulong. Mga politiko. Dahil ang ating ombudsman ay matikas. Alam ko, yung nakaraan episode, inano natin yung kung gaano katagal during the time ni Pork Barrel Queen, Janet Napoles, kung gaano katagal nagkaroon ng nakulong na
mga politiko. 10 months, 10 months? 11 months. 11? Oo. Tagal pala, so, no? ngayon, no, mga kayayam, ka-BBM, bantayan natin. Tignan natin from the time na nasiwalat itong flood control scam na to, kung kailan tayo makapagpapakulong ng mga congressmen, senator, DPWH officials at mga contractors. Yung mga ka-BBM natin, comment nila, dapat next week ikulong na si Pusit. Yung mga nagmamadali nga po pala, wag po tayo masyado magmadali, no? Sige, sabihin mo yan, bakit hindi natin dapat apurahin si PBBM na magpakulong? Gaya na sinabi ni BBM sa kanyang latest podcast, no? Importante po na sumunod tayo sa mga legal procedures. Or in effect, sumunod tayo sa due process. Kasi kung hindi po tayo susunod sa due process, pwede po ikatalo ng gobyerno yon. Kung mabadadaliin po natin ang proseso at hindi tayo makakapaglatag ng napakatibay na ebidensya laban sa mga kurakot na tao na ito, no, posible pong makawala sila, posible pong matalo ang gobyerno sa kaso. Kaya importante po, sundin natin ang mga legal processes, sundin natin ang due process, no, at magkalap po tayo ng talagang matitibay na ebidensya para siguradong makulong habang buhay itong mga nangurakot, mga walang hiya, mga makakapal na mukhang public officials, contractors, no, na mga to. Kasi mahirap naman dyan yan. Baka magaya lang yan sa iba na nakulong ng mga ilang taon tapos nakalaya rin yun at nagnanakaw na naman ngayon. Yun nga ang ayaw ni PBBM. Gusto niya pala habang buhay na. Wala nang laya-laya. Mapanagot talaga ng husto itong mga tao. Wala nang laya-laya. Wala nang laya-laya. From the time na makulong yan, lalo na plunder, mga kayayam, mga ka-BBM, plunder, ano yan, non-bailable offense yan. Kapag meron po tayong inaresto, o ibig sabihin, sabi ng korte, merong enough evidence para sampahan ng kaso yung mga akusado. Kapag naaresto po yan, no, dire-diretso na po yan. Hindi na po mapapakawalan yan hanggang sa ano yan. Wala palang piyansa-piyansa yan. Oo, lalo na kung matibay nga ang ating ebidensya at talagang mapatunayan hanggang sa Korte Suprema na sila ay may kasalanan. Kaya nag-iiyakan sila ngayon kay Boying talaga. Talagang mag-iiyakan sila dyan dahil ang kanilang future na dating pakuya-kuya-kuy lang sila dyan, pa-abroad-abroad lang, pa-labas-labas lang ng pera, pasarap lang, ay ngayon ay magiging big question mark na. Matutuldukan na kanila ang pagpapasarap. Sabi pa naman ni Ombudsman Remulla na sisilipin, bubuklatin ang lahat ng mga pwedeng buklatin na may kaugnayan sa korupsyon. Tama. Ako, doon sila kinabahan. At ang marching order ng ating Pangulo, ang instruction sa kanya, walang sisinuhin. Nako. No one will be spared from this investigation. Kahit senador pala yan. Makikita mo naman, kahit sa ICI, sino mga iniimbita ng ICI? Ngayong araw na to, sino iniimbita? Sila, Congressman Martin Romualdez, no? Si Zaldico, no? At kung di ako nagkamali, nakasama pa yung ating DBM Secretary. Lahat sila, no, gustong matanggap yung side nila ng ICI para magkaroon ng mas kumpletong investigasyon tungkol sa nangyaring flood control scam na yan. Ang ganda ng comment ito ni Joselito Carrillo. Very exciting ang susunod na mga araw ng PBBM administration. Lalo na ngayon, si Ombudsman Boying Remulla na ang hahabol sa mga umaabuso sa pera ng bayan. Congratulations po, Ombudsman Remulla. Tama yan. Tama yan si Joselito Carrillo. Next yan. Ano ba itong Ito na naman, isang magandang balita na naman, mga kayaya, mga ka-BBM, no? Yung Anti-Money Laundering Council, no? Naglabas na po sila ng ikalimang, no? Freeze order, no? Actually, nag-issue ng freeze order ng mga assets ay ang Court of Appeals, no? Nakakuha na sila ng ikalimang freeze order, no? Sa ngayon, no, ang total ay nasa 4.4 billion pesos na. Lahat-lahat yan. Lahat-lahat ng assets ng kanilang na freeze, no? Ito mga sumusunod na number, no? 1,632 bank accounts ang frozen, 54 insurance policies, 163 motor vehicles, 40 real properties, 12 e-wallet accounts, bringing the total value and immobilized assets of 4.4 billion pesos. Mga kaya, magandang umpisa na yan, no? Although sa tingin ko, konti pa yan, maliit pa yan, hindi pa lahat ng mga involved sa scam na to ay kasama dyan, pero malaking bagay na po yan. Magandang panimula na po yan, no? Ibig sabihin, meron na tayong proseso, maliwanag, no? Na maliwanag at tumatakbo, no?
So yung pagpiprease ng AMLA dyan sa mga ari-arian na yan, ng mga sangkot sa flood control, may ituturing na natin na tagumpay yan ni PBBM. Oo naman. Kasi yung pera na 4.4 billion, maaari pang gamitin sa mga pangangailangan ng gobyerno natin, especially dyan sa zero billing. Correct. Sa pagpapagawa ng eskwelahan, sa tulong sa baon o tuition ng mga estudyante natin. Murang bigas. Oo. Yung 4.4 billion na yan, dapat talaga mabalik yan sa taong bayan kasi nga tax natin yan. At hindi yan mangyayari kung hindi pinangunahan ni PBBM ang paglaban sa mga buhaya ngayong panahon na ito ngayon. Panirista, kung di si BBM ang namumuno dyan sa paghabol sa mga kurakot na yan, hayahay. Hayahay yan. Hayahay pa rin. Lagayan na naman yan. Ayusan na naman yan sa ilalim. No? Yan ba? Bayaran na naman ng kaso yan. No? Yan yung nakikita ng mga sundalo. Yan ba yung gusto nyong patalsikin? Yung isang presidente na lumalaban sa korupsyon, na may 4.4 billion nang mababawi ang gobyerno mula sa mga buhaya to. Isipin mo, ilang sasakyan yun? 130 So 163. 163 luxury car yun. Luxury car yan. Isipin mo naman. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang. Marami pa silang inahabol. Partida, wala pa dyan yung sa mga politiko. Wala pa. Wala pa. Isipin mo. Contractors pa lang ata yung Contractors karamihan dyan. Empleyado ng DPWH sa tingin ko kasama dyan. Saka yung contractors. What more, pagkasama na dyan yung ari-arian ng mga politiko. Diba? Di lalo manggagalaiti yung mga yan kay PBBM. At ang huling barahan nila, patalsikin o i-impeach si PBBM para matigil ang bangungot na nangyayari sa kanila ngayon. Yan ang huling barahan nila. Lalo na, nakikita natin ang ICI walang sinisino. Wala talaga. Katulad ngayon, naglabas sila ng request ng Immigration Lookout Bulletin. Oo. Kanino? Naglabas sila ng Immigration Lookout Bulletin kay Congressman Martin Romualdez, kay Saldico, kay Chis Escudero, kay Jingoy Estrada, kay Joel Villanueva, Senator Bong Revilla, kay Mayor Nancy Binay, kay COA Commissioner Mario Lipana, kay Marilu Lauria Lipana, kay Education Undersecretary Tribe Olivar, kay Carlin Villa, kay Maynard Ngu, kay Congressman Roman Romulo, kay Congressman James Jojo Ang, Congressman Patrick Michael P.M. Vargas, Congressman Juan Carlos Arjo Ataide, Congressman Nicanor Nicky Briones, Congressman Marcelino Marci Chodoro, Congresswoman Florida Rida Robes, at ito pa, kay Congressman Alejandro Jesus Madrona, Congressman Benjamin Benji Agarao, former Congressman Florencio Gabriel Ben Noel, Congressman Leody Odic Tariela, Congressman Reynan Arrogancia, former Congressman Marvin Rillo, Congressman Chodoro Haresco Jr., Congressman Antonieta Udela, Congressman Dean Asistio at Congresswoman Marivic Copilar. So yan po lahat, ni-request ng ICI, pati pala may District Engineer Loida Busa Bogs Magalong, District Engineer Ramon Devanadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Arturo Gonzales Jr. So napagod ako sa pagbabasa sa dami ng Immigration Lookout Bulletin na ni-request ng ICI. Isipin mo. Pengi nga tubig. Nanuyo po ang aking lalamunan sa haba ng listahan. Tubig, Mark. ng pinababantayan ng ICI sa immigration, sa Bureau of Immigration. Natatawa ako kasi, first time ni Yayam nagbasa. First time ni Yayam, kadalasan pinapabasa niya kami ni Joe. Oo nga eh. Ngayon, nagpakabayani. Kaya ako binasa niya, akala niya konti, napakarami pala. Ang dami pala na nasa listahan. pero kabibim Yayam, napakabigat ng mga pangalan na pinapalookout nila. Hindi basa-basa yun. Doon mo makikita na totoong sinasabi na ating Pangulo, no one shall be spared, na talagang walang sisinuhin, gaya na sinabi ni Boying Rimulya. At ang ICI, makikita mo rin na ginagawa lang nila kung ano yung dapat, ng free from any interference from the President or from anyone. Ayan. Ito mga kababayan, itong ginagawa ng ICI at ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita naman natin na transparent sila sa mga nangyayari diyan sa investigasyon na yan. Hindi na kailangan na i-live telecast yan o i-live broadcast yan. Sige, kana. Ayan. Ganyan. Si Ayab eh. Kita-kita nyo po live kasi nauubo na po ako. Yan. Talagang live po kami. Nakikita natin, hindi na kailangan i-live stream pa o i-telecast broadcast yung ginagawang investigasyon ng ICI kasi para sa maraming Pilipino, makakasagaban lang yan. Kasi gaya niyan, isang senador,
marinig niya yung pangalan niya sa investigasyon ng ICI, syempre magbibida na naman yan. Kukontrahin na naman niya yung narinig niya sa investigasyon, magbibida na naman yan na pwedeng makagulo at makasagabal. Kaya mas maganda pa yan yung ginagawa ng ICI na walang live stream, walang television broadcast yung ginagawa ng investigasyon para mapanatili na independent yung ginagawa na Kasi investigasyon. mapupolitika lang pala, Risa. talaga. Pangalawa, gagamitan ng mga ano yan, ng Oo. mga PR firms, Oo. no? Para kontrahin yung mga sinasabi sa ICI, Oo. no? Kaya magugulo lang po ang ICI kapag alam ng mamayan yung mga nangyayari sa loob, lahat ng detalye kasi, no? Tiyak yan, merong manggugulo diyan, no? Oo. Gagamitin nila ang kanilang mga pera para magulo ang investigasyon. Oo, So kaya yun dapat nga. pong isipin natin. Oo. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinig ang iyong
siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat